Good evening po sa inyong lahat. Ang topic ko ngayon, ang share ko po ngayon is paano ba maliligtas ang tao? Sa English is how can the person be saved? Or sa other term is about sa salvation. So magsisimula po tayo dun sa beginning, in the beginning. Sa Book of Genesis ay piniliwanag doon ang buhay ni Adam and Eve, the mother of all, the father of all, kung tinatawag natin sa Tagalog is magulang. So, si Adan at Eva ay perfecto doon sa beginning. Wala silang kasalanan, which is naka-record sa Bible. Sa panahon nila, hanggang sa dumating na sila ay sumuway sa utos ng Diyos, na kung saan sa part na yun ay huwag nilang kanin ng bunga ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Nang nawala yung kanilang pagiging inosente, doon sila nagkaroon ng kasalanan. At yun ay namarka hanggang ngayon. Nagagawa pa din ng tao. So sila ay nahiwalay sa Diyos after nila magkaroon ng kasalanan. Mag-commit ng kasalanan, nagkaroon sila ng kamatayan. Sinasabi yun sa Biblia, dito po sa Romans chapter 3 verse 23 sa Tagalog, basahin natin na, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung word na sa lahat ng sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, ibig sabihin, dahil nga all people have sinned, hindi sila pwedeng makaabot ng basta-basta dun sa pagiging kaluwalhatian ng Diyos. Kasi nga, hindi kaya ng isang makasalanang tao na humarap sa Diyos ng Diyos ay maluwalhati at banal. So sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang magiging bayad lang natin ay spiritual na bagay. Hindi tayo magbabayad ng pera o kung ano mang literal na bayad. Ang magbabayad lang natin ay yung sarili natin na ibibigay natin sa Kanya. At magde-devoted tayo, pagiging devoted as a Christian, which is kay Christ. So binigay ng Diyos, sabi nga sa John 3:16 na God gave His only begotten Son. So, sino ba yung Son na yun? Si Kristo Jesus yun, which is our Lord. So, merong deal ng Diyos para sa atin. Dahil nga nagkasala lang lahat at hindi sila makabot sa kaluwalhatian ng Diyos, which is ayaw ng Diyos yun. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kailangan natin dumaan kay Kristo. Kailangan nasa buhay natin si Kristo. Ang pagkakakilala. Ngayon, kapag ang tao, diba, hindi nagkaroon ng pagbabalik sa Diyos, yung word na pagbabalik, ibig sabihin, sa Kanya mo ipopokus yung sarili mo, ibibigay mo sa Kanya yung lahat. Na yun yung kabayaran na gagawin natin. Na lumika ay hindi siya magkakaroon ng kaligtasan sa kanyang sarili, which is tinutukoy sa tao. Dahil nagkaroon ng tao ng kasalanang minana sa dugo, which is ang kasalanang minana sa dugo sa English ay tinatawag natin inherited sin. And for the Greek word, it's called hamartia. So, meron tatlong kasalanan. Meron tatlong uri ng kasalanan. Una ay ang hamartia. Ito yung inherited sin. So, papaliwanag po natin yan. Kasalanang minanang sa dugo. So, ano po ba yung paraan at proseso upang maligtas? Kailangan natin magsisi sa mga kasalanan natin dahil tayo ay may minanang kasalanan galing sa ating mga magulang na sila Adan at Eva. So, saan tayo magsisisi? Una sa lahat, magsisisi tayo sa kamangmangan na hindi natin alam na hindi tayo sumampalataya sa Diyos. So, kailangan na kailangan yun. Sabi nga dito sa Acts 2:37, magpapatawad tayo sa ating kasalanan sa paglakad natin sa mensahe sa huling panahon. Sa 1 John 1:7, sabi dito, ngunit kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, in English, walking in the light, meron tayong tema doon, pagiging berean. Yung word na pagiging berean, ito yung maglalakad ka sa liwanag. Dahil yung meron kang ginagampanan, meron kang goal na gusto mo, ito yun yung maligtas, yun yung makamit yun yung makapiling ng Diyos. So yun yung lumalakad tayo sa liwanag ng mensahe, ibig sabihin nagpapatuloy tayo. Ngayon yung pangalawang kasalanan naman po ay isang tinatawag natin na kasalanang nagagawa araw-araw. So sa English, ito po yung tinatawag natin na committed sin. Ito yung pangalawang uri ng kasalanan. Sa Greko naman,
ito po ay tinatawag na hamartema. So, meron na tayong dalawa. Una is hamarteia, which is inherited sin. Pangalawa naman po ay hamartema, which is committed sin. So, paano po ba natin i-fix yun? Napatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil tayo nagkaroon ng bagong ugali na magbibigay nito ang Panginoong Jesus, so Lord Jesus. So, dahil nga tayo napatawad sa kasalanan natin, nag-commit tayo ng kasalanan, kailangan natin magbago. So, pagka tayo handa na magsisi, kailangan nating works, kailangan natin ng meron tayong dapat works na ibibigay sa harapan ng Diyos. Sa 2 Corinthians 5:6-17, sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay na-convert sa Christianity, ikaw ay isang born again, di ba? Ibig sabihin, bago kang nilalang. Ang mga dating bagay nagsisilipas na. So, yung dating past mo, na nangyari sa past mo, yung lahat ng dumi na yun is pinatawad ng Diyos yun. Kaya ngayon, kailangan mong magpatuloy. So, yung word na pagpapatuloy, yung walk in the light, pagiging berean, is mahalaga siya. So, ayan. Yung bautismo naman, pagtungkol naman sa bautismo, isa sa pinakamahalagang paraan para maligtas ay ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. So, meron ang pangatlo naman na kasalanan po ay hamartano. Ano po ba yung ginagawa ng hamartano? Di ba pag nakatanggap tayo ng Espiritu Santo, ano po ba yung purpose ng Holy Spirit? Ito yung nag-guide sa atin. So ngayon, kapag tayo tumanggap ng Espiritu Santo, hindi tayo magkakasala kung hindi natin dinidisobey. So yung kasalanang di mapapatawad, ito po yung tinatawag na hamartano, which is sa English, blasphemy. So una, yung hamarteia, inherited sin, galing kila Eva at Adan. Yung pangalawang kasalanan is yung hamartema, which is yun yung committed sin, yun yung araw-araw natin nagagawa, yun yung hindi natin sinasadyama natin. Ngayon, yung pangatlo, ito yung kasalanang hindi mapapatawad, pero I can say that there's a chance. So, yung blasphemy. So, sapagkat sa Romans 1:18, yung ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit naman. So, ibig sabihin na alam mo na yung katotohanan pero kinalilikuan mo pa. So, natanggap mo na yung nakilala mo na yung Diyos, tinanggap mo na yung mensahe, pero isinasantabi mo. Yun yung pinakamalaking kasalanan sa lahat. So, yun lang po yung isi-share ko po ngayon. Thank you po sa lahat ng manonood. Kung may mga tanong po kayo, ilagay niyo po sa comment section. Bye-bye! Ano? Stop.